is sticky rice. But syempre, medyo pricey siya. For us na magkaroon ng kita, gumawa kami ng aming DIY na rice para mas mura ang aming magagawa. So, sa seaweed naman, meron tayong mga nabibili na seaweed na in pack. But syempre, pricey sila. So, mas prefer namin na bumili ng pangmalakihan para kami ay makapagupit-gupit na lang at mas mura pa. So, in scrambled egg naman, wala naman siyang masyadong alternative. Pero mura lang naman kasi ang scrambled egg. So, sa meat pala natin, kapag naubusan, in case or worst case scenario, pag naubos ang mga spam or ang luncheon meat, it can be maling. At the same time, it can be tuna. But in different name naman siya. Pero same pa rin sila ng mga procedure. Yung mismo main ingredient lang ang nag-iba. So, we have our cheese then. Ang alternative naman ng ating cheese is DIY cheese. Actually, ito kasing cheese na to is nabibili siya sa mga Korean store or Japanese store. Pero pwede tayong gumawa ng DIY cheese sa sarili nating mga tahanan. So, ayan, ang first thing na natin na gagawin, ang first step, maglalagay tayo ng cling wrap or ng plastic sa loob ng luncheon meat or lagayan ng luncheon meat. Then, ang next step natin is maglalagay tayo ng rice or yung sticky rice na meron tayo. Pwede naman natin siyang kamayin dahil meron naman tayong mga plastic glove for our cleanliness. So ayan, ihulma lang natin siya into oval. And after that, pag nahulma na natin siya, lalagay natin siya inside the can of luncheon meat. Then, ihulma lang natin siya or ipa-flatten natin siya inside the can of luncheon meat. Again, it can be used our hands kasi malinis naman siya. At the same time, meron naman tayong plastic gloves. So our next step, pag na-flat na natin ang ating rice or ang sticky rice, maglalagay tayo ng mayonnaise. So ang aming gamit din pala ngayon sa aming mayonnaise is Lady's Choice, ang real mayonnaise. But we have our alternative din. Gagawa kami ng aming own mayonnaise yung nasa galon para mas maramihan at mas mura. Lahaluan namin siya ng pepper, salt, and more, and so on. So, ayun ang alternative ng aming mayonnaise. Yan. After natin maglagay ng mayonnaise, of course, i-spread lang natin siya sa loob. Ayan. As you can see, spread lang natin yung nalagay natin ng mayonnaise. Then kapag na-spread na siya ng maayos at wala ng rice na walang sauce or walang mayonnaise, maglalagay naman tayo ngayon ng ating nagawang scrambled egg. Mag-add lang tayo ng more. Siyempre, sa mga business, mas maganda yung generous tayo sa ating mga customer kesa nagtitipid tayo. Dahil hindi naman natin sila inuutulang basta-basta dahil win-win situation tayo. Kumikita tayo at nakakatikim sila ng masasarap nating product. So, after natin maglagay ng scrambled egg, ang next step naman natin is maglalagay tayo ng cheese sauce. So, kapag naglagay tayo ng cheese sauce, ayan, syempre, itatansya lang din natin siya sa ating mga standard na ginawa. Dahil pag nasobrahan tayo, ito ay nakakaumay agad at baka hindi na tayo balikan ng ating mga customers. So, katulad ng ginawa natin sa mayonnaise, i-spread lang din natin yung ating cheese sauce. So, kapag okay na lahat ng egg, scrambled egg yolk, nalagyan nyo na lahat ng cheese sauce. Ang last naman second to the last third to the last nating procedure is maglalagay tayo ng ating prepared spam. Or, to be specific, glazed spam. Ayan, maglalagay lang tayo. Upper layer siya ng ating product. Then, para mas better at maganda ang ating, para mas good looking ang ating product, mas better na i-compress natin siya para mas ma-flatten yung lower part ng ating product. Ayan. Pag natapos nyo na ang layer by layer, again, ulitin po natin, ang first layer niya is yung rice, and sundan siya ng mayonnaise,
egg, cheese sauce, and yung last niya na sa upper part yung spam or luncheon meat. Ayan. After natin matapos yung mga layer niya, tatanggalin natin siya sa luncheon meat can para makuha natin. So, ang purpose din ng ating plastic wrap or clean wrap para hindi masira yung hulma ng ating product. So, syempre, gagamit tayo ng separated plastic for our main product or finished product. Then, kapag meron na, magugupit tayo ng ating nabili. Ito po yung alternative na seaweed natin. Dahil ang mga seaweed po is, alam naman natin na sobrang pricey. So kami, as a business owner, syempre dapat meron tayong tinatawag na pagka-canvas. Kung ano ba talaga yung mas makakamura sa ating mga ginagamit para, or materials, ingredients, para pag tayo ay nagtinda na sa mismong starting ng ating business. Mura na lang yung ating magagastos sa ating expenses. So ayan, ililipat, magugupit lang tayo ng ating nori. So, meron tayong maling sagutin dito. At ang ating paggugupit is pahaba po. Pahaba. Dahil irarap natin, or parang gift wrap, yung ating nori or musubi. Ayan. After natin mag-cut ng ating nori, ilalagay natin siya sa middle. Tapos, ilalagay na natin yung ating main product na musubi. Ilalagay natin siya sa gitna. At iikot lang natin, or i-cover up. Parang yayakapin lang ng nori yung ating mismong gawa. Then after that, kukuha ulit tayo ng another plastic para ilagay sa loob. For cleanliness pa rin, syempre.